Isang mapagpalang araw mga kaparehas, narito po tayo sa bayan ng DRT Bulacan. Ako sa mga kapanayan po natin ngayon ang aspiring consular, naglilingkod, magsiservisyo, magmamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan sa kanya nasasakupan. Dahil kung hindi nyo po naitanong mga kaparehas, kung si Conrad Tamayo po ay marami pong naisagawang mga programa dito po sa kanya nasasakupan at sa mismong bayan ng DRT Bulacan. Alright mga kaparehas, makapanayan po natin ngayon ang aspiring consular, si iginagalang Sir Conrad Tamayo. Kunsi, kumusta na po kayo? Okay naman po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alright, o Konsi, itanong ko lang po ha, ano po ang parang naghimog ng damdamin ninyo o nag-udyok sa inyong damdamin upang kayo sumabak sa larangan ng politika bilang maglilingkod, bilang ating kusihal ng bayan sa DRT Bulacan? Kaya tayo lalahok sa politika dahil sa aking magulang mula nung una pa, ang kinagisnang kasi dito ay ang paninirahan. Opo. Sa paninirahan kasi dito, walang mga legal na dokumento Opo. na tinatawag nilang informal settler. So, ako yung buhay na patunay dito na 20 years ago, nang dati ang magulang ko ay lumipas na sa panahon niya ng pagkatapos ng kanyang paninirahan dito. Hanggang sa kasalukuyan, walang dokumentong legal ang pinanghahawakan ng mga tao rito. Kaya nga tayo lalahok para maging representante sa ating munisipyo at gagawa ng isang committee para makagawa ng comprehensive land use plan sa mga taong nagdi-develop at matagal nang naninirahan dito sa bayan ng DRT, particular sa Barangay Kalawakan. Marami dito halos sa building na ang kanilang mga bahay na bato. Opo. Ang mga bahay na bato nila ay halos pinag-ubusan na ng dugot pawis nila ng kanilang mga kinikita. Halos umidad na ang mga tao rito pero hanggang sa kasalukuyan, walang maayos na dokumento o property tax man lang o buwis para sa kanilang mga lupang sinasaka at matagal nang dinidevelop. Kaya tayo lalahok kasi gusto nating mabigyan pansin ang mga kakulangang ito para sa paninirahan. Yun lang po. Sa nabanggit niyo po kayo na gusto niyo pong nais at gawin na isusulong na programa dito sa ating bayan, sa nabanggit po ninyo, ano? So, ibig sabihin, kung sakali po kayo pala rin at pagbibigyan ng ating mga minamahal na mga kababayan, ano po ang ilang, kumbaga, maasahan pa bukod sa nabanggit po natin ngayon? Kaya naman natin na gumawa ng mga livelihood. Ito ay matagal naman na nating ginagawa kahit hindi pa tayo lumalahok sa politika. Tulad ng mga TESDA. Nung araw, kahit hindi pa tayo lingkod bayan o hindi pa tayo lumalahok bilang lingkod bayan, Opo. nagpapapanik na tayo ng mga professor galing sa TESDA sa national na tulad ng electrical, mechanic, auto mechanic, and dressmaking. So, sa kasalukuyan kasi, yung mga programa na yan, mas maigi siguro kung ikaw ay nanunungkulan para hindi nila masabi na tayo ay mamumulitika lang. Mas magandang siguro kailangan politiko ka na para mas matulungan mo pa sila at ma-spread mo ng mas malaki yung mga tao at mga barangay na pwede mong bigyan ng tulong. Wow, okay. At maabot. Pero kung sa nabanggit niyo po kanina at ngayon, kumbaga ibig sabihin, ano pa po ang karagdagan niyo pong priority sa pananaw niyo lamang dito po sa bayan ng DRT Bulacan kung sakali kayo pagbibigyan? Tulad po ng nasabi ko na nga, ay ang pampalakas ng kababaihan at kalalakihan dahil sa kasalukuyan po, ang mga tao dito at naninirahan ay walang formal na hanap buhay. Tulad po ng sa kababaihan, wala po silang maayos na trabaho. Kung meron sanang pagsasanay na ibibigay ang ating lokal na bayan, pwede natin silang turuan na maging dressmaker para kahit nasa bahay ay kumikita sila. Opo. At kung sa kalalakihan naman na matutulungan natin para sila ay maging skilled tulad ng welder, automotive, electrician, kung sila naman ay wala ditong matatrabaho o matatanggap na kontrata sa ibang munisipyo para pagka sila ay kumita at dito naman sila ay naninirahan, makakapagpanik nila, meron na silang pambili ng pagkain ng kanilang pamilya dahil natulungan natin sila bilang skilled. Alright. Para lang po sa kalaman ng lahat ng ating mga kababayan. Dahil yun nga po sa aming pagkakaalam o ayon nga sa ating mga kababayan, marami daw po kayong programa isinusulong ngayon. Ano-ano nga po ito? Bukod sa mga feeding program o any kind pa?
Yung feeding program kasi, tulong natin 'yan sa mga eskwelahan. Opo. At ang iba naman natin ang ginagawang feeding program ay kalahok naman diyan ng ibang ahensya ng, gobyerno. Opo, opo. Kumbaga tinutulungan lang natin ang para sa malusog na pangangatawan ang mga elementarya. Mm. Kaya tayo nagpapa-feeding program. Sa iba naman nating ginagawa ay yung medical mission. Wow. Matagal na natin yung ginagawa eh. At 2 times na tayo nagpapanik dito ng medical mission na halos ang pinanik natin ay 12 doctors na Ang dami, no? halos natulungan ay almost 1,200 na mga pasyente. Dito rin ginanap yan sa Sitio Duplas, Barangay Kalawakan. Alright. Tulad ngayon, ako ay presidente ng New Duplas Association, no, tinatawag na NDAI. Mm. Ang New Duplas Association, bilang presidente nila, ang halos 50 hektarya ng halos sa sentro ng Duplas ay napasukatan na natin sa Wow. mismong DNR para maging bahagi ng kanilang lehitimong pag-aangkin. Mm. Dahil sabi ko nga, nung una, mula sa aking magulang, Opo. 30 years ago, wala talagang legal na dokumento hanggang sa kasulukuyan. Ni walang bumaba sa lokal o sa ating munisipyo para sila turuan ng proseso para sa kanilang pag-aangkin sa kanilang paninirahan. Para maging matibay ang kanilang pag-aangkin sa mga dinidevelop nilang mga tumana at saka mga bahayan. Kunsi, para lang po sa kalaman ng lahat, Kunsi Boss, sa ating mga kababayan, sa ating minamahal na mga kababayan, ipakilala nga po natin kung sino nga po si aspiring councilor Conrad Boss Tamayo. Si Conrad Boss Tamayo, mas kilalang Boss Conrad. Dati akong contractor ng malalaking food chain company. Okay. Hindi na natin babanggitin yung Opo, mga opo. food chain. So, from refrigeration technician, ako ay napunta sa commercial technician. So, malalaking mga food processing company ang aking pinagtrabahuan. Hanggang sa ngayon, sa kasalukuyan, bilang presidente na nga ng asosasyon dito na mayroong 800 miyembro ng Sitio Duplas. At isa pa, ako ay Bulacan Confederation of Civil Societies ng 24 Wow. na munisipyo as a board member ng BCCSI. Kaya naramdam natin yung hirap ng bawat munisipalidad. Kung ano ang nangyayari sa kanila. Ganon din naman sa atin. Opo. Nagtutulong-tulong ang 24 munisipyo para malaman ano ba ang kailangan ng bawat munisipyo. Ibig sabihin, bilang NGO, ramdam namin at nararamdaman namin ang kapwa kamunisipyo namin. Kaya kung ako'y pagbibigyan sa larangan ng politika, siguro kung ako'y naging board member ng 24 municipality as JBCCSI o Bulacan Confederation of Civil Societies, Opo. mas malaki pa siguro ang pwede nating magawa. Muli po, kung nanonood po ngayon natin minamahal na mga kababayan dito po sa DRT nyo, ano po ang inyong panawagan at mensahe para sa kanila? Mga kababayan kong mga taga DRT-nyo, higit sa lahat sa Barangay Kalawakan, napakalaki po ng tsansa natin para magtagumpay kung tayo'y magkakaisa at magsasama-sama. Bilang inyong taga-barangay Kasityo, sa 8,000 botante ng Barangay Kalawakan, kayang-kaya natin. Kayang-kaya nating mag-upo at magpanalo ng isang mambabatas para sa ating lugar na magiging representante sa munisipyo. Sana po, pagbigyan ninyo ang inyong lingkod, number 19 po, aka Boss Conrad, tama para sa inyo, Tamayo. Wow! Ang umaga po ulit sa ating Governor Bogs Pilago, Vice Governor Elmer Pagio, Congressman Cholo Biolago, Mayor Jumong Leobardo Piodoso, Vice Mayor Lowell Sembrano, at ang aking mga kakonsyal o kasangguni na si Berto Sembrano, Bobby Cruz, Tito De Leon, Polly Perey, Alexander Boy Lacra, Dading Ponsal, Larry Cruz. Muli po, sana po ay pagbigyan ninyo ang aming lineup at tulungan na magtagumpay sa larangan ng politika ngayong darating na Mayo 12. Ang Team Jimwell, muli po,
Conrad Tamayo, aka Boss Conrad, magseserbisyo ng tama para sa inyo. Maraming salamat po. Alright, ayun po mga kaparehas, sa kapanayan po natin ngayon ang aspiring consilor dito po sa bayan ng DRT Bulacan na siya po ay nagnanais na maglingkod, magsiservisyo, magmamalasakit bilang ating kunsihal ng bayan. Magandang araw po mga kaparehas. Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Kunsi, in your family, God bless us all. Mabuhay ka, Kunsi Boss Tamayo o Boss Conrad hanggat gusto mo.